makuha ang detalye at kasalukuyan pa rin hong nagsasagawa ho ng clearing operations yung ating pong mga puwersa na nandun po sa Leyte. Well, initially po, at 5:30 this morning, there was an encounter between the Albuera Leyte Municipal Police Station and Regional Public Safety Battalion 8 personnel that were conducting the patrol in the area, and the encounter, they were fired upon by members of suspected Espinosa Group. Ito po ay naganap doon malapit sa bahay po ni Mayor Ronaldo Espinosa sa Sitio Tinago 2, Barangay Binolho, Albuera, Leyte, 5:30 in the morning. So yung pong enkwentro sa pagitan po ng suspected members na Espinosa Group at ng ating pong mga puwersa ng pulisya ay nagresulta po ng pagkamatay ng 6 doon po sa naengkwentro ng ating mga pulis. At meron pong as of now ang na-report sa atin may 13 na assorted high-powered firearms na na-recover doon sa compound, at meron rin ng 4 na caliber 45 na pistola at rifle grenades. Ito po yung nakuha. Kasalukuyan ho dahil nagsasagawa pa ho sila ng clearing operations, at immediately nung na-report po itong enkwentro na to ay pumunta po yung ating Regional Director ng Region 8, Police Chief Superintendent Elmer Beltehar, the site to supervise the ongoing clearing operation and the processing of the crime scene. So together with the SOCO team from the regional office, ay ito po ngayon ay pinoproseso yung compound o area na believed to be house owned by Mayor Espinosa of Albuera, Leyte. So with this report this morning, yung sa hiling din po, we also ask kung ito bang mga baril na ito ay pag-aari nung may-ari nung compound ng bahay sa kay Mayor Rolando Rosal Espinosa. At tama po yun, sa record po natin sa Fire and Explosive Office, binigay po sa atin ni Police Senior Superintendent Cesar Hawthorne Binag, ang hepe ng FEO, na meron nga pong baril na pag-aari si Mayor Espinosa, at yun din po yung address kung saan po nagkaroon ng enkwentro. Ayon sa record sa FEO, meron po siyang isang shotgun na pag-aari ni Mayor, na ito po ay valid pa rin yung registration ng kanyang baril, at meron din ho siyang 2 pistola, 2 Glock pistol, isang 9mm, isang 40 caliber na expired na po yung kanyang firearms registration. So nag-expire ho ito ng May 5 of the current year, 2016. So ito po yung update natin sa nangyari kaninang umaga. Hopefully, we'll get a better picture of the incident when the clearing operation has been terminated or conducted by the regional office, and then we will give you po yung more complete report by the lower units. So yan po yung nangyari kaninang umaga, at sa kasalukuyan ho, dahil nga po kahapon ay surrender kay Chief PNP si Mayor Espinosa, at siya po ay prinoproseso ng CIDG, kaya po tayo nandito ngayon ay inaantabayanan din ho natin yung progreso nitong ginagawa hong pagpoproseso doon sa possible participation of and admission made by the mayor yesterday. Ito nga po sa laban natin sa illegal na droga. So, opo. Sa pagkakaalam mo natin, kahapon, pagkatapos niyang humarap sa inyo, sa media, kasama si Chief PNP Police Director General De La Rosa,
siya po ay tinurn over to be processed nga po, makmuna ng salaysay. Nagawa po yun kahapon at nangako po si Mayor kay Police Chief Superintendent Ruel Ubusan, ang hepe po ng CIDG, na siya po ay babalik upang tapusin yung proseso. Ngunit sabi po niya ni Mayor, siya po ay babalik ng alas 9 ng umaga. Kasama po ang kanyang abogado upang mapirmahan yung kanyang salaysay. Kasalukuyan ho, hinihintay po natin ang pagdating po ni Mayor. Sir, question. Opo. Yung sa spot report, nagpapatrolya yung RPSB tsaka yung municipal police. Paano po sila nakapasok doon sa bahay mismo? Okay. Saan nakuha yung mga baril? Opo, sa report po ng Provincial Director ng Leyte, Police Senior Superintendent Franco, hindi po, yung PD ano? Simborio, sa amin pong pag-uusap, ito po ay nagpatrolya po yung ating local police. Ngunit nung pagdating po doon sa may malapit sa may isang basketball court na malapit po doon sa bahay ni Mayor, ay sila po ay pinaputukan, tinambangan, at ang putok ho ay nanggaling ho doon sa loob. So kaya ho nagkaroon ho ng palitan ng putok at yun nga po, nagresulta doon sa pagkakapatay ng 6 na suspected to be member of the Espinosa Group. So, unang nanggaling yung putok mula doon sa mga Opo, dahil wala naman pong dahilan para mamutok ko yung ating mga pulis, sila po ay nagpapatrolya at yun nga po, this the initial action, the initial gunfire came from the suspected members of the Espinosa Group, and our police officer returned fire and fight it out. Sir, kaya pumasok. Of course, kasi ho, nanggaling doon sa loob then they need to see that the area is clear already, meaning wala na pong threat sa ating pong mga miyembro ng RPSB at ng Albuera Police. Kaya nga po napatakbo din ho kagad doon ang ating regional director, si Police Chief Superintendent Beltehar, upang makita at ma-supervise na yung the aftermath of this encounter. Sir, hapon pa yung commitment niya na babalik dito nung hindi pa nangyayari itong operation sa bahay niya. Pero ngayon nangyari na, sir, may coordination ba tayo sa kanya o initiative ng PNP to contact him kung babalik ba pa siya dito o hindi na? Tama po yun. Nag-iwan po siya ng kanyang contact number. Nangako na babalik ng alas 9 ngayong umaga. So hinihintay ho natin. Efforts are being undertaken by the CIDG to contact Mayor Espinosa para magpatuloy ho yung pagpoproseso sa kanya. Hindi ho natin masabi kung ano ho yung naging dahilan, kung bakit ho siya ho nadidelay ngayon sa Sir, what does this say about the commitment of Mayor Espinosa? Kasi kahapon, kumarap siya mismo kay PNP Chief Bato. Sinabi pa niya na if he will back out, papatayan siya ng Bato. Sa kanya mismo nanggaling yon. And then, just a day after he surrendered, ngayon, mismo ang nagpaputok nanggaling sa mga Espinosa. So what does this say about this commitment to the Chief PNP and to the government per se? Opo, kayo po ang naging witness sa usapang lalaki sa pagitan po ng ating hepe at ni Mayor. Kitang-kita ho ninyo na yung commitment niya ay nandun ng Mayor. Ngayon, tingnan natin kung bigyan pa ho natin siya ng oras na siya ay bumalik at tapusin ho yung proseso. Siya ho ay tinanggap nung siya ho ay sumurrender kay Chief PNP at tiniyak ho na hindi nga at that time tiniyak ho na matutuloy yung proseso, kaya nga ho siya ay tinurn over sa CIDG. So tapusin ho na ni Mayor ito, ituloy ho niya yung kanyang commitment at ako naniniwala na yung commitment naman po ng ating hepe, si Chief PNP Ronald De La Rosa, yung commitment niya gagawin din ho niya. Sir, anong epekto nito? Anong epekto nito? Paano mag-di siya nagpakita? Pag di siya nagpakita. Opo, then we will look for him. Hanapin ho natin. We will, and then we will also see how the incident this morning is connected to the current investigation pertaining
to their involvement, meaning the mayor and his son Kerwin, the involvement in the illegal drug trade. Speaking of that particular operation, well, hindi ba very coincidental na yung RPSB at the same time yung local police ay nagpapatrol sa labas ng bahay ni Mayor? So, some observers would say na parang nangyari yun? Binabantayan ba talaga natin yung bahay niya? Are we trying to find something in his house? Well, wala naman hong nire-report sa atin ganyan. Normal ho yung duty ng atin pong mga pulis na ang komunidad ay mapatrolyahan. Hindi ho tinutukoy yung pong compound, nasa labas nga ho sila sa may basketball court as reported by the provincial director. Unfortunately, ininkwentro sila, pinaputukan. So, hindi ho, I believe it's not that just the house, but it is making sure that the community covered by Albuera Municipal Police Station is being served by our policemen, and making sure the peace and safety of our community members. Doesn't it follow na kapag merong isang halimbawa umamin na mismo at sumurrender mismo? Update. Sandali lang po. Hello, sir. Kung sino magtatanong, yung ano lang, meron siyang expired, tapos merong encounter. Ano na lang, would that, pwede ba ma-hold na siya under custody? Kasi sino na makasingit? Basta yung content. Sasabihin ko na rin. Joy, atras yung content. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, update. The mayor is expected to arrive anytime now, and he will be received here at the CIDG to continue the process. Nagpasabi na po, hintayin lang ho natin, nag-abiso ho na siya ho ay darating at siya ho ay tatalima sa usapang naganap kahapon. Sir, yung mga firearms na nakita, sir, yung binabanggit May mo bang expired. nakalisensya kay Mayor ay nakita natin doon sa Senate? Kukunin natin kasi kung itong pina-check natin kaagad kung anong available firearms na nandyan sa compound na yan, lumalabas doon sa record natin ay may 3. Ngunit after the encounter ay may 13 at 4 na pistola at rifle grenade. Ititrace natin ito. Kung itong mga baril na ito na lisensyado o may rehistro sa FEO ay nandun, dapat ay nandoon sa loob ng compound kung saan ito ay nakalagay na address. So, i-update po natin kayo base po sa magiging ulat ng PD. Sir, may expired siyang mga registration. Ano pong gagawin next ng PNP? Opo, expired ho noong Mayo yung 2 pistola. So dapat yan ay nakadeposito na doon sa local unit, the police station. Kung hindi man, dapat other police unit. So tingnan ho natin, baka dapat nga ho, kung hindi ho niya ito sinurrender, ay dapat nandoon sa loob ng compound. Sir, ano normal process? With that, meron siyang expired firearms, tapos may incident. Would that make the PNP parang may power to hold him under custody? At tingnan ho natin sa appreciation ho ng nagsasagawa ng investigasyon kung ito ay makokonect doon sa investigasyon na ginagawa kay Mayor at kay Kerwin sa kanyang anak. Sa firearms, wala bang nabanggit na rin po kung may register din kay Kerwin? Hindi natin nakuha kung mayroong firearms si Kerwin, yung anak. Ito po yung na-provide sa atin as requested. Hindi pa ho natin na-identify, hindi pa ho na ibibigay sa atin yung identity ng 6 na napatay doon sa enkwentro. Hintayin ho natin kung they will determine that there are more than the 6 who were killed that encountered our police forces. Sir, may mga sources sa immigration na sinasabi sa Kerwin ay nasa Hong Kong ngayon. We have that information, sir. Titingnan ho natin, may iba rin hong lugar na nababanggit. So, makikipag-ugnayan po yung nagsasagawa ng investigasyon as to saan yung location kung siya nga po ay umalis o nandito pa ho sa ating bansa
ang ating pong naatasan na team to locate him. Probably this is one information that they have to take as a lead also. Is there a special group, sir, na may operation para lang makuha or manhunt operation kay Colonel, sir? Meron bang binong task dito? Specifically? Tingnan nun natin kung sino nung na-task. Parang kasi utos ng ating Chief Commander-in-Chief eh. So I believe that there is someone after the Chief PNP said na sumuko ka or else we will go after you. Sir, considering ang dami niyang tauhan, high-powered firearms ang hawak, hindi ba maituturing na rin itong private armed group at hindi ba sapat itong dahilan para makasuhan na siya? Opo, ang report po from the ground, this is suspected Espinosa Group. So we will look at the information kung how long has this had been a group, ano yung activity na to, ito ba ay security force ng mayor o mayroon pa hong ibang activity. Hintayin natin ma-identify yung 6 o kung mayroon pa mang iba pa na nasangkot dito sa naganap na enkwentro. Sir, di ba yung pagpunta niya dito is because sumurrender siya kahapon more on illegal drugs? Will he be still questioned by the CIDG in connection sa nangyari kanina na napatunayan may mga armed people pala sa compound niya? Opo, magiging parte na ho yan sa isinasagawang investigasyon ng CIDG, yung nangyari ho kaninang umaga. Siguro ho, isa rin ho, maaari pong may dagdag ito sa magiging tanong kay Mayor as to sino itong mga tao nito na nasa loob ng kanyang compound. Sir, Sige po. other people are asking on the, yesterday tinanong na rin mismo si PNP Chief, pero as to the legality of the shoot-on-sight order, kasi parang martial law pa huling ginamit yung ganitong order. But Opo. is there really a legal basis for the shoot-on-sight order? Kumpletuhin, yes. Kung wala na mga warrants? Yes, ay nabanggit ho ni Chief yan. Shoot on sight. If they resist, if they fight it out, then our police officers, our peace officer will be using their force, a commensurate force to defend the lives of our peace officer and the public. So maliwanag ho yun na wag ho silang manlaban. Ang hiniling ho ni Chief sumurrender ka. Unang-una, pangalawa ay wag kang mag-resist, wag kang lumaban. Kung hindi, may implement po natin. Are you giving a time frame or deadline for Kerwin to surrender? Meron na hong nagpaso na po yung 24 hours eh. 24 hours. Kaya nga po mayroon hong inaalam kung nasaan po siya ngayon. Hindi ibig sabihin na pagkakita sa papanilin siya. Ay, hindi po. Kasi yung kompleto is shoot on sight when they resist and put the lives of our officers in danger. Apo. Kasi speaking of yung mga killings, ang dami naman yung namamatay. Ang dami naman yung killings kasi nakapahala. 400 plus na killings. Anong nagawa ng police? Wala pa Well, tayong vigilante, wala pa tayong nahuli. Nag-result actually sa mga EJDs, yung mga nangyayari na may task force na. Yes, meron naman ho tayong efforts dyan. Unang-una, tinitingnan ho natin yung ito ho, lahat ng ito ay kaso ng pagpatay, whether it's going to be a murder or a homicide case. Pangalawa, yung pong ating pong mga field commanders are reminded to take countermeasure. Ibig sabihin, actions to prevent similar incident from happening. So, hindi ho natin iniiwan ho yung mga nangyayaring ito. Alam ho natin na mayroon hong sumasabay sa ating pong kampanya. Now the chiefs of police are also reminded to take the proper actions to prevent similar incident from happening. Ang Chief PNP po natin ang nagsabi na ayaw ho niya nitong mga nangyayaring vigilante killing. So, meron po. Okay. So, muli po, maraming salamat. Bibigyan ko na ho kayo ng pagkakataon na makita niyo ho si Mayor. Kaya puputulin ko na po itong ating. Yes, ma'am. Mag-request ko sa iyo ng mga baril na nakapangalan naman kay Kerwin. Kahit sa text mo na lang Pag nakita niyo si Kerwin, a-arresto niyo ba siya o iimbitahan niyo lang siya? Kasi wala siyang